Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan po natin ay importanteng mga kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga and syempre sa mga dabarkads. So, reminders lamang po para po sa mga ganap dito po for April 5, 2025 which is bukas, araw po yan ng Sabado. Itong mga SQ natin na dabarkads ay meron pong ganap. Dito po sa City Hood Concert, 6 PM po yan. Gaganapin po yan sa Yanara Center Grounds. Kasama po nila dito ang mga bigating artista. Samantalang congratulations naman kay Baby Taddy sa pagkakakuha niya po ng Certificate of Merit Gold Award. Grabe naman yan, Talita. Talagang napakahusay po ng anak po nitong sila Bossing Big and Ma'am Pauline Luna Soto. Sabi nga po dito ni Ma'am Pauline, again, so proud of you, baby. Samantalang extended po ang celebration ng asawa po ni Ma'am Sylvia Sanchez sa kanyang birthday. Narito nga po at makikita na talaga namang kinakantahan po nila Maine Mendoza and Ria Atayde itong asawa po ni Ma'am Sylvia Sanchez. Talaga namang hindi po natatapos ang kanyang birthday. Narin nga po at nagpunta pa sila sa isang restaurant para i-celebrate ang birthday nito. So ito possible yung dahilan kung bakit wala rin si Maine Mendoza kahapon sa Itbulaga. And speaking of Maine Mendoza, meron po pala siyang ganap kagabi para po yan sa 80th anniversary ng Unilab. Lubos nga po ang pasasalamat ni Maine Mendoza dahil naging bahagi po siya ng anibersaryo, pag-celebrate ng anniversary ng Unilab. Marami po ang umaten sa 80th anniversary ng Unilab and talagang punong-puno po ang naturang venue. Kasama din ni Maine Mendoza ang mga bigating artista na talaga namang kilala sa showbiz industry. Narin nga po si Ma'am Charo Santos, si Dingdong Dantes na taga Channel 7. Super grateful and thankful ang isang Maine Mendoza sa pag-iimbita po sa kanya na maging parte po ng anibersaryo ng malaking brand. Next topic naman, pag-usapan po natin ang tungkol dito sa nangyaring insidente dito po sa Itbulaga. Marami po kasi ang nagsasabi at hindi naniniwala, no? Doon sa previous update natin kahapon, paninira daw yon, totoo naman pong nangyari sa Itbulaga yung pagmumura. Yun nga lang, pinalaki po ng ilang page na kalaban po ng Itbulaga, yung mga makakabila po. So, eto po, at sinulat na rin ng ilang mga article. Sabi nga dito, Porinoy contestant nagmura sa Itbulaga. Ano kayang say daw ng MTRCB? Shock ang mga host ng Itbulaga na sina Maine Mendoza, Miles Ocampo at Ryan Agoncillo sa nagmurang contestant ng Porinoy, The Apam Invasion segment sa Itbulaga. Nangyari ito sa live episode ng noontime show ng TV5 kahapon, April 2, nung isang araw pa to sa Q&A portion ng naturang contest kung saan puro mga Porinoy ang naglalaban-laban. Tinanong kasi ni Maine ang Indianong contestant na si Rahul C. kung ano-ano ba ang mga Tagalog words na natutunan niya habang nasa Pilipinas makalipas ang 8 taong paninirahan sa bansa. Nagulat ang mga dabarkads sa sagot ng contestant at agad na nagsorry sa mga televiewers. Anila hindi raw alam ni Rahul na mura pala ang kanyang mga nasabi. Nagsorry din ang foreigner pero muli niyang nabanggit ang nasabing mura ng mga Pinoy. Hindi raw talaga niya knows na masama pala ang naturang Tagalog words. Binago na lamang ni Maine, Ryan at Miles ang usapan dahil baka makapagmura uli ang Porinoy or foreigner o national TV. Sa huli, kahit na nakapagmura ng hindi sinasadya, wagi pa rin si Rahul at Katay ang isa pang contestant. Bago mag-commercial, nagbigay ng paalala sina Maine at Ryan sa mga kababayang Pilipino na kapag nagturo ng Tagalog word sa mga banyaga ay siguraduhin alam din ng mga ito ang ibig sabihin. Samantalang abangers naman ang mga netizens sa magiging aksyon ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB sa nangyaring insidente sa Itbulaga. So ngayon,
Ngayon, kinakalampag naman po ng ilang mga kalaban itong MTRCB kung ano daw ang masasabi, hindi daw isususpindi ang Itbulaga dahil nga po kay Lala Soto, pamangkin daw po ni Bossing Vic Soto, at kung ano-ano pa po ang sinasabi nila. Actually, wala naman po talagang kasalanan dito ang mga host. Contestant po yun. And foreigner na hindi po alam ang sinasabi. Tsaka una pa lang mga Kadaver Gods, nagbabala na po si Maine Mendoza na yung mga pwedeng sabihin lang on live television, hindi nga po alam ng foreigner na yun pala ay masama. Kaya sinabi niya po ito ng paulit-ulit. Nagsorry na rin po sa live television itong sila Maine Mendoza, sila Ryan Agoncillo at Miles Ocampo na hindi po intensyon yung nangyari. Pag kasi live ang programa, wala na po tayong habol dyan. Wala nang magagawa o hindi na yan pwedeng i-edit. Unlike pag recorded, pwede nyong i-cut yung naturang salitang yun. 'Di ba? Pero pag live kasi, wala tayong pigil sa mga sasabihin ng mga contestant natin. So ngayon, pinag-viral po ito ng isang account dito sa X. Kaya rin nag-trending ito sa social media. So, ang pangalan po ng nagpa-viral mga Kadaver Gods ay itong si Puki Pay. Sabi niya, kasalanan mo talaga to Maine. Sinisisi po si Maine Mendoza tapos tumatawa siya. Ngayon, nakita po at nabasa ni Maine Mendoza ang naturang tweet na to or post ni Puki Pay. At ito po ang sabi ni Maine Mendoza. Talagang sinagot niya. Sabi niya, 2025 na sis. Huwag nyo din ipagkait sa sarili nyo yung character development tulad ng ginagawa nyo sa mga public figures. So umalma na po nagsalita si Maine Mendoza sa mga ginagawa po nitong si Puki Pay na talaga namang bashers nitong si Maine Mendoza. Ikaw ba naman ang sisihin na kasalanan daw ni Maine Mendoza kung bakit nagmura yung foreigner? 'Di ba? Hindi ka ba maapektuhan yan? Pero ganun pa man maayos pong sinagot ni Maine Mendoza itong bashers na to na talaga namang sinisisi kay Maine Mendoza yung insidente dito sa Itbulaga. Ayan may sis pa nga siya Tapos pinangaralan pa niya na maging 'di ba, yung character development. Huwag niyang ipagkait sa kanyang sarili. Dapat mag-improve din 2025 na tapos ganyan pa rin yung character mo. Dapat mag-improve naman kahit papaano, 'di ba? Kasi parang napapansin ko din na yung mga public figures talaga ginaganyan niya. Ngayon, umalma si Maine Mendoza. So yung mga Gina G po na ipa-MTRCB ang Itbulaga dahil sa naturang insidente, sila po yung mga talunan dahil palagi pong naliligwak yung kanilang mga sinusuportahan na programa. Kaya ang gustong mangyari, ipasuspinde, ipa-question sa MTRCB ang naturang insidente. So ano ang komento nyo dito mga Kadaver Gods? Please comment down below.